Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang sambit ng mga boxing fans dito sa bansang Pilipinas nang malaman na wala nang kapag-asang maglaban si Naoya Inoue at John Riel Casimero ayon sa manager ng Hapon na si Ohashi. Sa 3 laban na kontrata ni John Riel Casimero sa mga kamay ng kanyang Japanese promoter na Treasure Boxing ay tila nabigo sila na makakuha ng spot bilang makakalaban ng The Monster na si Naoya Inoue dahil sa mga problema ang kinasangkutan ng ating kababayang si John Riel Casimero. Ngunit ang sambit ng mga fans nitong si John Riel Casimero ay talagang natatakot na itong si Naoya Inoue na labanan ng ating pambato dahil sa impresibong ipinakita nito sa kanyang huling laban kay Saul Sanchez ng Mexico. Dahil bakit daw yung laban nila ni Yukinori Oguni at ng ating pambato ay hindi naman daw naging maganda ang kanilang naging bakbakan at nauwi ito sa tabla, ay isinama pa rin sa listahan ng ating kababayan sa mga posibleng makakalaban nitong The Monster na si Naoya Inoue. Pero ngayon na impresibo naman ang ipinakita ng ating kababayan sa kanyang huling laban ay bigla na lamang nagpasya ang kanyang manager na hindi na nilalalabanan ang ating pambatong si John Riel Casimero. Kaya naman napagtatanto ng mga fans ni John Riel Casimero na sobra ang takot nitong Hapon sa mga kamao ng ating kababayan sa tuwing nananalo ng isang impresibo ang ating pambato. Saan nga ba nag-ugat ang takot nitong si Naoya Inoue para iwasan ang ating kababayan? Di kaya sa mga knockout na ipinapakita ng ating pambato at sa kanyang kamangha-manghang left hook? Katulad na lamang ng ilang paso ni John Riel Casimero ang kababayan ni Naoya Inoue na nagngangalang Kenya Yamashita. Pero bagong lahat, bilang suporta sa ating YouTube channel ay maaari kayong pumili ng aking tinitindang shirts, hoodie, hats, mug at marami pang iba. Nakakasiguradong maganda ang tela dahil made in US. Kung gusto nyong umiscore ay maaari nyong i-check out ang mga items sa inyong magugustuhan sa link na nakalagay sa description. Sa pagtungtong ni Cuadro Alas sa Land of the Rising Sun ay agarang pinagkaguluhan. Dinumog hindi lamang ng mainstream media kundi pati na rin ng mga diehard boxing fans. Ang hindi nila alam, may malalim na intensyon itong batang ormok. Planong walisin kahit sinong Hapon ang ipangtapat nila. Ganyan naman talaga ang madalas na nangyayari sapagkat sanay nang lumusob si Cuadro Alas. Sa katunayan, ika-11 bansa ng Japan na dinayo niya. Naging 3-division world champion kahit laging underdog sa baluwarte ng kalaban. Iba't ibang uri ng mga boksingero ang nakalaban. May mandaraya, mafia boss, undefeated, galing sa preso, matibay na Mexicano, may maangas rin gaya niya, at marami pang iba. Isa sa mga boksingerong Pinoy na hindi nalagaan ng kartada, kumbaga isang lehitimong road warrior. May skills na nakakamangha at power na nakakapinsala. At syempre ang talino at diskarte niya bilang pangunahing sandata. Kaya isa ngayon sa iniiwasang boksingero sa lower division. Kayo na lamang magbilang o magbigay ng pangalan kung sino-sino nga ba mga umiiwas sa kanya. Normal lang na magutom bago ang laban. Ang importante lalapain ang katunggali sa mismong sagupaan. Narito ang pinakaunang Hapon na pinarusahan ni Cuadro Alas, isang boksingerong veterano kung ituring dahil minsan na ring humawak ng kampyonato. Sa unang rounds pa lamang ay nagpapakawala na si John Riel Casimero ng malabagyong pag-atake. Maagang naghilamos ng kaliwat kanang bigwas ang dayong Hapon. Wala naman itong agarang solusyon sa ginagawang opensa ng ating pambato.
Sunod-sunod na overhand right ang pinalamon ni Jandrel Casimero sa dayong hapon sa ikalawang rounds. At mangilan-ngilang uppercut din ang pinapakawala ng ating pambato na siyang nagpapahirap sa pambato ng Japan. Mula sa overhand right na pag-atake sa round 2 ay nag-switch ito sa uppercut ng mga opensa dito sa ikatlong rounds. Ganito kung paglaruan ni Jandrel Casimero ang dayong hapon. Dito sa round 4 ay katawan naman ang pinuntirya ni Jandrel Casimero dahil dumepensa na ito sa kanyang ulo dahil sa mga overhand right na pinatama ng ating pambato. Ngunit nang bumukas ang depensa ng Hapon dahil sa mga atake sa katawan ay muling bumalik si Casimero sa pag-atake sa bandang ulo. Nababakas na sa pambato ng Japan ang pinsalang tinatamo nito sa mga suntok ng ating pambato. Tila hirap na itong iwasan ang mga uppercut na binibigay ng ating pambato. Ganito ang parusang tinamo ng pambato ng Japan sa mga kamay ng ating kababayang si Jandrel Casimero. Mapapansin natin sa labang ito na paiba-iba ng anggulo ng atake si Jandrel Casimero. Magfo-focus siya sa isang parte ng kanyang aatakihin, ngunit kapag nabasa na ito ng kalaban ay magbabago ang kanyang strategy. Nang sa gayon ay hindi mabasa ng kalaban kung ano ang mga susunod niyang gagawin. Hindi mo ito mapapansin kung ikay manonood lamang ng boxing. Pero kung ito isusuriin ng mabuti ay mapapansin mo na ang mga galawan ni Casimero ay napaka-unpredictable at kusa lamang itong nag-a-adjust sa ibabaw ng lona. Depende ito sa ikinikilos ng kanyang kalaban. Sa tingin nyo ba itong laban na to kay Kenya Yamashita ng ating kababayang si Jandrel Casimero ay isa sa mga dahilan kung bakit ayaw lumaban ni Naoya Inoue? Dahil tila napanood nito kung paano gulpihin ng ating pambato ang kanyang kababayan. Bukod pa riyan, itong si Kenya Yamashita ay dati ring sparring partner nitong si Naoya Inoue. Kaya naman siguro napag-usapan nila ito sa bansang Japan kung gaano kalakas ang mga kamao ng ating pambatong si Jandrel Casimero. Kaya ganun na lamang kung umiwas itong tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue.
At mas lalong napagpasyahan ng kampo ni Naoya Inoue na hindi nalabanan ang ating kababayang si Jonriel Casimero nang masaksihan ng buong Japan kung paano pinatulog ni Jonriel Casimero ang dayong Meksikanong si Saul Sanchez. Dai 10位 Saul The Beast Sanchez. The Beast Saul. Tila itinuturing ng mga eksperto na ito na ang huling pagkakataon ni Jonriel Casimero na magpasiklab sa ibabaw ng lona sapagkat pag ito'y nasilat sa kanyang darating na laban sa Meksikanong si Saul Sanchez ay tila babagsakan lahat pati na ang kanyang karera at ang kanyang matagal nang inaasam na laban kontra sa pambato ng Japan, ang superstar sa Asia, ang tinaguriang The Monster na si Naoya Inoue ay mas lalo nang magiging malabo na matupad pa. Ngunit mataas pa rin naman ang kumpiyansa nitong si Jonriel Casimero na pababagsakin itong pambato ng Mexico na si Saul Sanchez. At pero sino nga ba itong si Saul Sanchez na napiling makalaban ni Jonriel Casimero? Dahil ganun na lamang kataas ang kumpiyansa ng ating pambato. Bagamat galing ito sa 118 pounds bantamweight division at umakyat sa timbang ni Jonriel Casimero, ganun pa man ay tila hindi nangangamba ang ating pambato kahit na halos isang taon itong natenga na hindi nakalaban sa ibabaw ng lona sa maraming dahilan. Dahil wala ni isa sa mga boksingero sa kanyang dibisyon na gusto siyang patulan na labanan sa ibabaw ng lona. Kaya naman ang isang matapang na Meksikano na nanggaling sa mababang timbang ang naglakas loob na patulan ang ating pambatong si Jonriel Casimero sa katauhan ni Saul Sanchez. Isang magandang matchup din ito para sa ating kababayan na si Jonriel Casimero dahil kahit na walang titulong nakataya sa labang ito o kahit na title eliminator na laban ay merong paghuhugutan ng ating pambato dahil pagkakataon ito ng ating pambato na ipag-iganti ang kanyang dalawang kababayan na tinalo ni Saul Sanchez. Ito ay si RV Deniega noong 2023 at si Arthur Villanueva nito lamang Disyembre. そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目よく見たいですね。はい。さあ、岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の田口選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョンリエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド。まあカシメロのコンディションも心配されるんですけども、おお、いきなりいった、手があっとしかし右が入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、高級感ありません。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョンリエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。まあこの辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね。いきなりダウンが生まれました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。さあここで左フック。サンチェスこれ得意なんですよ。ためをつけやすい左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。そしてフェイントを入れました。サンチェスここに出して左フック。サンチェスが勝った。カシメロの左が振り抜いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がりか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェス勝利か。コース一歩か。いや、ナイス。いいですね。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロがついていく。左に入った。ちょっとサンチェス力ないですね。このタイミング合ってますよ、左って。右か、残りは40秒。少
少し落ち着くか。いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう、勝利か。あ、取れたDecember 10, 2023 ay naganap ang bakbakang RV Deniega kontra kay Saul Sanchez. Ginanap ito sa Ariake Arena sa bansang Japan at under ito sa Treasure Boxing na siyang promoter ngayon ni John Riel Casimero. So umpisa ng bakbakan ay tumatama agad ng left hook nitong si Saul Sanchez. Halos mabalikwas ang ating kababayan dahil sa suntok na iyon. Ngunit gumaganti naman ang ating pambato ng mga ilang kombinasyon para mapigilan ang pag-atake nitong pambato ng Mexico. Pasok na ikalawang round ay mapapansin natin na aggressor itong pambato ng Mexico. Kumbaga tipikal na Mexicano ang ating napapanood. Ngunit magaling din na counter puncher na madalas nating napapanood sa mga Mexikanong manlalaban. Kaya naman sa laban na ito ay todo pag-iingat ang ating kababayan sa kanyang mga atake. Kumbaga nakikiramdam ito sa mga ikinikilos ng kalabang Mexicano. また近い距離でフックをまとめてきただます。デニエが本当にいいタイミングでパンチを打ち込みますからね。はい。サンチェスはこれまでキャリア21試合すべてアメリカでの試合です。野獣が本当に止まらないで、本当になんかこう遺伝子が違うのかなっていうなんかボクシングしますよね、本当に。そうですね。両者がここに入っていくサンチェス、ボディ2発、さらにストレートフック、なり振り構わず振っていく。ロープに詰めますが、デニエがも手が先生19勝2敗です。19勝のうち12の KO 勝ちがあります。高い KO 率を誇ります。このラウンドも第4ラウンドに入っていますが、やはりサンチェスがプレッシャーに行きます。山中さん、これポイントを分ける点でいうとどういうところになってくるんでしょうか。難しいところも中継あるんですけどね。左のオーバーハンド割れてるところはありますね。デニエガのパンチ、ここも左。湯浅さんはいかがでしょうか。そうですね、これも本当ちょっとジャッジ泣かせというか、はい、このデニエガの手数とプレッシャーを取るのもそうなんですけど、こう距離とかをこう支配してるのは前に出ていく中でも今もそうです。時折左をこう入れてきますデニエガ。それをサンチェスが警戒しているという状況。ワンタッチ勝った方が上に行く試合。右ストレート、さらにボディ、右のジャブ、映画のジャブに対して一気に突っ込んでくるサンチェス。重戦車のように体を預けますデニエガ。Pagpasok ng ikatlong rounds, bagamat maganda ang pinapakita nitong Saul Sanchez, ay hirap din itong makapasok sa depensa ng ating kababayan dahil na rin sa pag-iingat ng ating pambato. Ganun pa man, malinaw pa rin na tumatama ang mga atake nitong Meksikano dahil na rin sa sipag ng suntok nito. Habang ang ating kababayan ay puro depensa na lamang ang ginagawa at tila nag-aantay ng isang magandang pagkakataon. サンチェスの右、今度は左返したデニエガ。互いに左アッパー、さらにパンチが交錯、パンチまとめ。山中さん、この展開っていうのはもうなかなか変わらない、変わりにくいわけですか。なかなかそうですね。サンチェスももう少し、もっともっとテンポよく行きたいところではあるんですけど、やはり左が飛んでくるっていうふうに警戒してるんで、なかなかそうですね。そうですね。後半なんでね。左、デニエガの左、さらに左アッパー、また
パンチを、いやでもサンチェスも負けてません。クリンチ Sa pang-apat na rounds ay mapapansin natin na ginagamit ng Pinoy ang buong ring para makaiwas sa opensa nitong Meksikano. Ngunit tila hindi yata umuobra ang estilo ng ating kababayan sa isang agresibong kalaban. Dahil sa tuwing nako-corner ang ating kababayan, ay dito ito natatamaan ng mga kombinasyon at power punches nitong pambato ng Mexico. ですが入ってくる。互いのパンチが山中さん早いです早ね。いですね。これ第7ラウンドに突入していますが、全く狙い。サンチェスは自分から仕掛けていく。ここでストレートフック。残り15秒。この連打もブロッキングしていますデニエが。左ストレートから下から上にパンチをつなげていきますサンチェス。左フックから右のボディアッパー、そして追いかけていきます。残り10秒。左のフック、一つデニアルカの顔面を捉えた。またコーナーに詰めて右、さらに左、最後に山をしっかりとサンチェス。 Simula round 5 hanggang round 7 ay ganun pa rin ang sistema ng kanilang bakbakan. Panitakbo at depensa lamang ang ating pambato, habang agresibo naman ang pambato ng Mexico. Bagamat nakakatama ng mga counter punching ang ating pambato, ngunit tila hindi ito sapat para makalamang sa pambato ng Mexico, dahil mas marami kung bumato ng mga suntok itong si Saul Sanchez kumpara sa ating kababayan. At sa pagpasok pa lamang ng ikahuling rounds ay nagbitaw kaagad ng isang malutong nakanan itong pambato ng Mexico na siyang malinaw na tumama sa ating pambato. Habang umuusad ang mga oras hanggang sa huling patak ng segundo sa bakbakan sa huling rounds, ay hindi na nakahabol ang ating pambato sa kalamangan nitong Meksikano. At dahil doon ay pinaburaan ng mga horado itong si Saul Sanchez at matagumpay na masungkit ng panalo kontra sa ating kababayan via unanimous decision. 残り2人は79対7。 At sa pagtungtong ng taong 2024 ay kinaharap naman ni Saul Sanchez ang isa pa nating kababayan na si Arthur Villanueva. Sa laban na ito ay maganda rin ang naging salpukan nila sa ibabaw ng lona. Bagamat nakalalamang sa height at reach advantage ang ating kababayan, ngunit sa mata ng horado ay nakalalamang naman itong pambato ng Mexico sa puntos ng suntukan. Kaya sa huli ay diniklarang panalo si Saul Sanchez via unanimous decision. Kaya naman siguro napag-usapan nila ito sa bansang Japan kung gaano kalakas ang mga kamao ng ating pambatong si Janriel Casimero. Kaya ganun na lamang kung umiwas itong tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ano sa tingin nyo mga repa? Iwan nyo lamang sa comment section at ating yan pag-uusapan. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.